sa buong Sandataang Lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Kapansin-pansin sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na bahagya itong naging emosyonal ng pasalamatan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga mangingisda dahil sa mga ginagawang sakripisyo sa pagtatanggol at patuloy na presensya sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi nitong suportado ng AFP ang estratehiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na daanin sa patas at payapang pamamaraan ang pagtugon sa issue. Tiniyak din ito na nasa likod ng Pangulo ang AFP sa hangarin nitong mapalakas pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga bansang may kahalintulad na pananaw. Pinasalamatan din ito ang Pangulo sa walang sawang suporta nito sa AFP Modernization Program ng Sandataang Lakas. Ikinalugod din ng AFP ang ginawang pagkilala ng Pangulo sa kanilang sakripisyo para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Inspirasyon ito sa lahat ng mga tauhan ng AFP na walang sawang naglilingkod para tiyakin ang soberenya at kaligtasan ng bansa. Nagpapataas din ito sa moral ng mga sundalo upang magampanan ang kanilang tungkulin. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for the West Philippine Sea, ang suporta ng Pangulo sa kanilang pagsisikap sa West Philippine Sea ay lalong magpapalakas sa kanilang determinasyon na gumanap ng kanilang mandato ng higit pa sa tawag ng tungkulin. Samantala, ikinatuwa naman ng Atenito Coalition ang pahayag ng Pangulo sa paninindigan nito sa pag-iid sa karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Rafaela David, presidente ng Akbayan at co-convenor ng Atenito Coalition, ang polisiyang ito ng Pangulo ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Ito ay para sa atin, panalo ng mamamayan, a people's victory. Ito ay isang significant triumph para sa ating national integrity at syempre sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga frontliners at saka fisherfolk. So we really celebrate this policy pronouncement na nireaffirm ng ating presidente yung very strong stand ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Anya kaya mahalaga ngayon na maging mapagmatsyag at dapat hindi mawawala ang public pressure para maging tuloy-tuloy ang paninindigan ng gobyerno para sa soberenya ng bansa. Pero para sa atin ito, koalisyon, kailangang mailatag pa ng pamahalaan ng mas komprehensibong plano nito sa West Philippine Sea. Mas komprehensibong plano sana on how we can really defend the West Philippine Sea. May mga elemento nito, no, yung self-reliance, but at the same time yung mas malawak na international alliance para sa international rules-based order. At sana yung roadmap at blueprint nito ay sana mas igting pa at mapalakas, mas maging klaro. Kasama na dyan yung magpa-file ba tayo ng case for another arbitration, lalo na pagdating sa paninira ng China sa ating sa Likasyaman, sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.